Hello, magandang araw po sa lahat ng aking mga followers. Ngayon po ay babalik na naman tayo sa ating videos dito sa ating YouTube channel. At ito po ang aking ipapakitang mutya sa inyo. Bago ko sisimulan itong aking kwentong ito ay yung mga baguhan po, huwag makalimot na mag-subscribe, mag-like at mag-share para palagi din po kayo maka-update sa susunod kong mga upload ng mga videos dito sa aking YouTube channel. At maraming salamat po sa nanonood na walang sawang pagsubaybay sa aking channel. Hanggang ngayon ay nandyan pa rin kayo. Maraming salamat po. Ngayon po ang ating pag-usapan itong ating mutya na nakukuha ko ito sa puno ng mangga, at ito po ay isang mutya na buto ng mangga na ang kanyang buto po ay nagiging mutya o bato kung tawagin. Ito po ang hitsura sa kanyang mutya na nakukuha ko mismo sa puno ng mangga, at ito po ay buto niya na nagiging bato. Yan, buto ito at nagiging bato siya. Meron pa po siyang punga, yung kanyang kung saan kumakapit po yung ugat na pinapalibutan ng himulmol ng kanyang katawan. Ayan. Napakagandang mutya po ito ng mangga. Bihira ka lang makakita ng buto ng mangga na nagiging bato. Minsan karamihan makita mo yung kanyang buto ay hindi siya tumigas, pero ito po ay tumitigas na po ang kanyang buto. Ayan po ang kanyang pungango kung saan nakakabit po yung laman na ang kanyang buto ay kinapitan sa kanyang himulmol ugat niya. Ayan. Natuklasan ko ito dahil sa puno ng mangga sa aming mangga ay merong bunga. Kaya nanguha ako ng mangga at biniya ko doon mismo dahil masarap kasi yung mangga, mas lalo na kapag hilaw. Ay maganda yan ikilaw. Kainin mo lang kahit nga balat ng mangga, makakain yan. Kaya doon ko natuklasan na ang kanyang laman ay bato po dahil kinagat ko yan. Ang kanyang buto ay bato. Ayan. Papakita ko sa inyo at pukpukin natin para marinig ninyo ang tunog ng kanyang pagkabato. Ayan o. Ayan, bato talaga siya. Bato. Kaya napakagandang gamitin sa pampaswerte at pamproteksyon. Ayan. Ang nagdala ng swerte nito yung kanyang pagkamangga. Alam niyo po kung ang mangga, maganda yan siya sa panghalina. Yung mangga dahil siya po ay bunga, prutas. Masarap po yan. Mas lalo ng paghilaw ng mangga, kapag ang tao makakita sa'yo na kumakain ka ng hilaw, tumutulo po yung laway sa nakakita, mas lalo na pag maasim yung manggang hilaw. Kaya yan po ay nagdadala ng swerte at panghalina. Ang proteksyon naman ito ay siya po ay nagiging bato. Kapag dala mo yan, maaring magiging bato yung mga balat mo kapag dala mo ito. Pwede rin ito sa tagulilong dahil nakukuha natin sa bunga na nasa ilalim na buto. Hindi mo agad makita kapag hindi mo biyak. May time din na hindi ka makikita kapag meron kang buto ng mangga dahil sa ilalim siya sa buto nakatago. Kung hindi mo biyakin, hindi mo matuklasan ang kanyang pagkabuto. Yun po ay tagulilong. At pwede rin yan sa panipas dahil ang mangga ay bunga, dinadaanan siya sa hangin, sa itaas siya ng punong kahoy, nagbunga. Kaya sa hangin siya nakasipsip ng enerhiya para siya ay lumaki at mabuhay. Kaya may time din na ikaw ay hindi matatamaan dahil sa hangin. Ay makontrol mo yung hangin na pinapalipad sa iyo dahil siya po ay nasa itaas lumaki. Yun po ang espiritual na ating pagbasa. Maaari din itong panipas dahil sa itaas ng hangin, makokontrol niya yung lumilipad na mga sakuna. Kaya pwede siya panipas.
Yung panipas, ibig sabihin po yan, marami. Maaring hindi ka matamaan, yan po ay taguliwas. Maaring matamaan ka pero hindi ka tatablan, yan po ay pakabal. Kaya itong buto ng mangga, pwede nating sabihin na siya po ay all around na po siya. Dahil lahat po pwede natin magamit. Kaya all around po ang pwede nating itawag sa buto ng mangga. Dahil pwede natin masabi na lahat po pwede. Yan, maaring pampaswerte, maaari ding pamproteksyon. Kaya pwede rin pangkalahatan. Pangkalahatan siya. Napakagandang buto. Ayan. Ulitin ko po, ito po ay natuklasan ko sa puno ng mangga habang ako'y nanguha, biniyak, kinain at nandyan po ito sa loob ng mangga. Ayan, natuklasan ko dahil pagkagat ko, siyempre matigas bato, yon ang dahilan. Kaya nakita natin, natuklasan natin ang kanyang mutya. Yun ang kwento sa ating pagkakuha nitong ating buto ng mangga. Dahil bawat mutya natin may kwento po yan kung paano natin nakuha at kung ano ang dapat gawin kung nakakakuha tayo. Ngayon po, ituturo ko sa inyo kung paano ito gamitin. Ang paggamit ito, balutin mo ito ng pulang tela. Pagkatapos, kung halimbawa gamitin mo sa business, pag matapos mo magamit, ilagay mo ito sa paglalagyan mo ng pera para ito ay magsilbing sumisip-sip ng mga pera na ang kanyang enerhiya na inutusan mo na manguha ng pera dahil siya po ay hinaluan ng pera at palagi mong lagyan ng pera yung paglalagyan mo. Kaya siya po ay tutulong na makasipsip ng enerhiya ng pera. Kung halimbawa naman ito'y gamitin mo sa proteksyon, balutin mo rin ito ng pulang tela, pwede mo ilagay sa iyong baywang ibigkis mo o tinatawag ihabak mo. Maari itong tumutulong sa iyong paglalakbay. Maaring hindi ka matatamaan. Kung matatamaan ka, hindi ka tatablan. Maaring hindi ka matatamaan ng mga sakuna, mga katulad ng mga disgrasya, mga barang daot hilo, ay hindi ka matatamaan ito. Dahil ito po ay pangkalahatan na po itong ating mutya. Kung halimbawa naman ito ay ginamit mo sa business, ay wag mo nang gamitin sa proteksyon. Dahil bawat birtud ng mutya, iisa lang po ang kanyang layunin. Depende po yan sa iyong utos ng mutya. Kung halimbawa ginamit mo sa business o negosyo, kailangan negosyo lang para hindi malilito po ang mga gabay nito. Dahil kung halimbawa gamitin mo sa protection, ginamit mo rin sa business, hindi po yan tatalab agad. Kailangan mo pa rin yan na pausukan, ritualan mo na huwag ka na munang mag-business. Hindi ka muna gamitin sa business, relax ka muna, bibigyan kita ng utos, pausukan natin, ritualan natin, kausapin natin na iba na naman ang kanyang utos para siya ay hindi malito. Kailangan pakainin mo ng mga ritual katulad ng pagpapausok, sabay dasal sa ritual. Yan po ang paggamit sa mutya, dahil kapag gamitin mo yan sa protection tapos biglaan mong gamitin sa business, sayang lang yung pagkarga mo, hindi po yan tatalab. Dahil ang kanyang utos na simula na niya nung siya po nakuha mo na protection, bigla mong ginamit sa business, hindi po yan tatalab kung hindi mo maritwalan. Kaya bawat mutya may utos, kailangan na kung ikaw ay mag-change sa kanyang utos, riritualan mo, aabutin mo siya ng tamang pagritual para siya po ay susunod. Yan po ang paggamit nito. Kaya dahil mataas na po yung oras natin, ay magpaalam na po ako at maraming salamat po sa inyong suporta sa aking channel. Hanggang ngayon ay nandyan pa rin kayo, nakatutok sa aking mga videos. Kaya maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Bye bye, ingat po kayo palagi.